sa mga panahon na ganito, lalo sa mga mahihirap, kinakailangan tutulungan po sila. Pero, hindi pa pwedeng unli. Hindi pa pwedeng walang kondisyon. Hindi pa pwedeng walang limitation. Kasi otherwise, yun ang vote buying. Agad na inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang hininging exemption ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa pagbibenta o implementasyon ng 20 pesos rice project ng pamahalaan. Nakalagay sa exemption na hanggang 2028 ang implementasyon ng proyekto na may 5 billion pesos na pondo. Kabilang naman sa karagdagang kondisyon ng COMELEC na kapag local government units o LGUs ang magbebenta, dapat ay kumuha rin ng exemption sa komisyon hinggil sa subsidized rate. Aalamin ng komisyon kung may pondo ang LGU para bumili ng bigas o isubsidize ito. Gusto naming malaman saan kukuhanin ng LGU yung pondo. Kasi kung wala naman pala sila naka-allocate dyan sa budget nila sa 2025, so saan nila kukuhanin? Ang pagbibenta ay dapat sa mga pampublikong lugar lamang. Papayagan ang mga kawanin ng media at civil society na makapasok sa distribution area. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ay bilang karagdagang level ng transparency. Bakit mo gagawin sa private properties? Public fund gagawin ang distribution sa private properties para namang wala nang ka-public place ang mismong LGU halimbawa o yung mismong national government agency para gawin mo yan sa private property. Samantala, tulad ng ibang uri ng ayuda, programa gaya ng Ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD, at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, bawal ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon, ayuda rin ang pagbibenta ng bigas sa mas murang halaga. Layon dito ng COMELEC na hindi magamit ang programa sa vote buying o pananamantala ng mga kandidato. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa ating pong absolutely prohibited during the 10-day period. Anumang paglabag sa mga inilatag na kondisyon ng COMELEC ay maaari nilang suspindihin o bawiin ang ibinigay na exemption. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.